Ibinida ng Philippine Ports Authority ang mga inisyatibong isinasagawa nito para siguraduhing eco-friendly at sustainable ang mga operasyon sa Pantalan. Ani ng ehensya, patuloy ang kanilang pagsunod sa Global Sustainability Practices. Narito ang Balitang Pantalan ni Paul Calayag. Sa kanyang presentasyon sa ika-11 Spain-Philippines Forum na ginanap sa Madrid, Espanya, ipinakita ni Philippine Ports Authority Assistant General Manager for Finance, Legal and Administrative Services, Elmer Nonatos Cadano, ang mga hakbang sa isinasagawa ng ehensya sa pagsisigurong hindi nakasasama sa kalikasan ang mga operasyon sa mga pantalang nasa ilalim nito. Kabilang sa mga inisyatibong ito ng PPA ang pagbibigay ng prioridad sa solar-powered na mga infrastruktura at lighting system. Kasalukuyan din pinagtutuunan ng pansin ng ahensya ang pagkakaroon ng tinatawag na shore-based power supply sa mga pantalan na makapagbibigay ng kuryente sa mga barkong nakadaong sa pantalan at makapagbabawas naman sa paggamit nila ng generator sets. Gumagamit kasi ng krudo ang mga generator na isa sa mga nagko-contribute sa polusyon. Isa ang Port of Cagayan de Oro sa mga pantalan na gumagamit ng shore-based power supply at patuloy din sa pagsunod sa Global Sustainability Standards. Yung GPAS naman na award, sinisiguro ng PMO-MOC na tayo ay nagka-comply sa pamantayan na siniset ng GPAS para ma-maintain ang ating GPAS certificate. That is why marami tayong mga green and clean projects na ini-implement sa PMO. Sa susunod na 2 taon, layunin ng PMO-MOC na madagdagan ang port na merong GPAS certificate at isa dyan ang Port of Palinguan sa tinitingnan namin na magkaroon ng GPAS certificate sa susunod na 2 taon. Para higit pang makatulong sa kalikasan, ay pinagtutuunan din ng pansin ng ahensya ang pagiging online ng mga transaksyon sa mga pantalan katulad ng Terminal Appointment Booking System para sa pag-withdraw at pagde-deposit ng mga kargamento. Pati na rin ang pagkakaroon ng electronic payment system. Matatandaan ding ilan sa mga pantalan ng PPA ang nakatanggap ng pagkilala mula sa Green Port Award System. Kabilang na ang pantalan ng Batangas, Surigao, Maynila at General Santos. Inaasahan na sa hinaharap ay mas paiigtingin pa ng ahensya ang pagsasagawa ng mga hakbang upang maging mas climate resilient ang mga pantalan sa bansa kaugnay ng lumalalang hamon ng climate change. Paul V. Calayag para sa PPA TV.